Hi, I'm Emmy Grace, isang mompreneur na kumikita habang nasa bahay. Nagsimula lang ako sa simpleng home-based printing business gamit lang ang basic printer. Wala actually, lumang printer namin yon at ilang tools. Ngayon, nakapag-print na ako ng mga notepads, notebooks, wall charts, flashcards na binibenta ko online. Kung gusto mo mag-start ng maliit na negosyo gamit lang ang printer mo sa bahay, pwedeng-pwede. Perfect ang paper products business. So sa video na to, ipapakita ko sa inyo yung 5 paper products na madali lang gawin gamit ang basic tools at printer. No big capital needed. At syempre, may bonus tips ako sa inyo sa dulo kung paano ito ibenta at presyohan ng maayos para naman kumita kayo, hindi kayo malulugi. Alam mo ba na sobrang laki ng demand ng paper products lalo na para sa mga students, homeschooling families at small businesses? Bakit? Maliit lang ang puhunan nito. So basic printer, papel at glue lang ang kailangan mo. Madali itong ibenta, so perfect ito sa mga e-commerce platforms at sa ating mga social media platforms. Scalable business din ito, so pwede kang magsimula ng kaunti tapos palugawin mo ito over time. At ang best part, pwede mo itong gawin kahit nasa bahay ka lang. So we'll start with the pinakamadaling gawin, which is itong mga notepads. So itong mga notepads ang isa sa pinakamadaling gawin at mabenta. So ano ba yung mga kailangan nating materials dito? Well, bond paper, specialty paper, 80 GSM or kaya mas mataas, pwede din yan. And then gagamitin tayo ng padding glue at ng chipboard para doon sa backing ng ating mga notepads. And binding clips para ma-secure natin ito habang nag-glue tayo ng ating mga notepads. So ngayon ay ipapakita ko sa inyo yung mga samples na ginawa nating mga notepads dito sa Graceful Homeschooling. So we'll start with the pinakamadali nga na gawin itong mga ganitong notepads. Ang tawag dito ay hubad na mga notepads. So itong mga notepads na to ay pwede mo siyang gawin in different sizes and in different colors. Kahit iba't ibang design, pwede mo rin siyang gawin. At alam nyo na pwede nyo din gawin yung mga planners, pwede nyo siyang gawin na naka-notepad na form siya or format siya. So yan yung mga sample natin. So, meron ako dito ang ganito. Maliliit lang ito. So, perfect ito for traveling. So, pagka gusto mong mag-iwan ng notes, pwedeng-pwede yan. And then, meron din ako dito na grocery list. So, lista mo naman lahat ng mga kailangan mong bilhin na grocery. Tapos, i-peel off mo lang ito or tanggalin mo. Tapos, ito na yung bibit-bitin mo sa grocery store. So, gustong-gusto ko tong mga grocery list na notepads. And then, also, meron ako dito ang Sing Your Heart. Ang ganda nito, diba? Tapos, medyo malaki talaga siya. So, ang size nito ay A5. So, hindi siya masyadong malaki, hindi rin siya masyadong maliit. So, sakto lang yung kanyang size. And I also have this daily notes and my happy list. So, kung gusto nyo naglilista ng mga magagandang bagay na nangyari sa araw mo, pwede to. Yan, my happy list. And para naman sa mga students, study and slay, ito ang ginawa ko na notepad. So, para lang din matutunan nilang mag-organize ng kanilang school, ng kanilang mga lessons, ng kanilang mga projects. And itong mga my notes. Yan. So, my notes and also itong self-care na planner. So, ginawa ko siyang notepad pero para na rin siyang planner in a way. So, meron ako papakita sa inyo na mas premium. So, paano natin gagawin na mas premium yung ating mga notepads na ang gamit lang din natin basic tools lang din. Hindi natin kailangan bumili ng mga heavy duty na mga equipment or kaya mga expensive na mga tools and equipment para makapag-create or para magawang premium yung ating mga notepads. So, ito yung sample natin dyan. And meron ako ditong ginawa. Ayan. So, hardbound ito. Ito ay tinatawag natin na refillable notepad. It's because meron ako ditong kinabit na Chicago screws. So, ini-screw lang to tapos pwede mo na siyang refillan. So, kaya siya tinawag na refillable notepad. So, ito yung itsura niyan. Diba? Mas premium ang itsura ng naka-hardbound tapos meron siyang gold na Chicago screw kaysa dito sa nakahubad na notepad. Meron akong iba't ibang klase na mga notepads na ginawa na ganyan. Ito yung design na to. So, itong design na to ay okay to pag halimbawa merong mga weddings, no? Tapos, yung mga ikakasal gusto nila na merong messages yung kanilang mga guests. So, perfect ito na ilagay sa table para sulatan ng mga guests. So, yan. And then, I also have here itong ganitong notepad naman. So, ang ganda lang kasi perfect nga yung size nito. So, pwede mo ding ilagay siya sa bag mo. Pwedeng ilagay sa file folder mo. Tapos, ito ay isang planner. So, sabi ko sa inyo, di ba, kanina, na kahit yung mga planner, pwede din natin gawing notepad. Pero, mas premium siya kung naka-hardcover siya kagaya nito. Ito naman ay iba to kasi meron siyang
front cover, so front and back na meron siyang hardbound. Ang gagawin mo lang ay i-flip mo lang ito and then, eto na yung notepad mo na pwede mo nang sulatan. Now, meron pa akong base papakita sa inyo na sobrang mas nakaka-premium na notepad. So, ito naman, kung ito ay nakaganito siya, so wala siyang cover. Tapos ito may cover naman siya, no? Pero, itong papakita ko sa inyo ay para na siyang book or flip book. So, yan ang itsura ng notepad na flipbook. So, pwede nyo ring i-personalize, lagyan ng pangalan ng mga buyers nyo. And then, ganyan ang itsura niya. So, this one ay hardbound din ito. And ito yung example ng Sing Your Heart. So, 3 designs pa lang, ang dami mo nang pwedeng gawin, di ba? So, meron kang hubad na notepad, tapos meron kang refillable na notepad, and meron ka ding flipbook na notepad. So, yan yung itsura niyan sa loob. So, ito naman, wala tong elastic band. So, ang ginawa ko, nilagyan ko ito ng elastic band. So, pwede mo siyang ilagay na pa ganyan para at least kung nakalagay siya sa bag mo, hindi siya bumubukas. So, perfect ito pagka magta-travel ka din, para lang din, secure na secure din yung mga notes mo, no? At halimbawa, mahilig kang mag-notes pag nagta-travel ka. So, pwede mong bitbitin itong notepad na to. And I also made this one. Ito naman ay excellent job. Naglagay din ako ng elastic band here, pero bilog naman yung ginamit ko dito na elastic band. And this is what it looks like inside. Very professional, malinis na malinis, and perfect siya para sa mga nasa corporate job. So, yan yung ating mga notepad. So, sample lang yan ng ating mga notepads. At ilan lang ito sa napakarami pa nating pwedeng gawing mga notepads. Next naman ay notebook. So, mas high value kaysa sa notepads. Pero same lang ang paggawa. Madali lang din. So, ano yung mga materials at tools na kailangan natin? So, kailangan natin ng long arm stapler, or kaya pwede din natin gawin na tahiin yung ating mga notebook. So, kailangan natin ng specialty paper or photo paper para sa ating cover. Tapos, 80 GSM na bond paper. Or kaya naman, mas higher, mas better yan. So, yan yung mga kailangan natin para makagawa tayo ng notebook. So, now, papakita ko sa inyo kung ano yung sample na ginawa natin dito sa Graceful Homeschooling. So, meron akong iba't ibang klaseng notebook dito. So, itong notebooks na to ay mga blank notebooks lang ito. So, pwede nyong gawin din na iba't ibang klase yung mga inside pages nyo. So, like for example, dotted, line ba ito, or kaya naman ay grid. Pwede din yan. So, isang design lang din yon, pero different naman yung kanyang mga inside pages. So, iba't ibang options pa rin or variations ang pwedeng pagpilian ng inyong mga buyers. So, yan yung isang example. And then, meron pa ako dito ang mga examples kagaya nito. Ito naman yung design. So, blank lang din ang nilagay ko dito na paper. And also, this one. So, perfect din to for traveling. Yan. So, kung gusto nagno-notes, no, yung mga buyers natin, nagno-notes sila pag nagta-travel sila. So, maganda itong option para sa kanila. And, syempre, hindi mawawala ito sa atin, no? Yung mga notebooks ng mga bata, kasi talaga, all year round to. So, pag naubos yung notebook, bibili at bibili pa rin talaga yung mga bata ng kanilang mga notebooks. So, maganda din na dito tayo magsimula dahil basic tools nga lang at printer din ang kailangan natin dito. So, ito yung example natin for this. Ito yung inside page niyan or inside pages, and then ito yung kanyang cover, 'di ba? Sobrang ganda nung cover niya, sobrang colorful. And this one is another one. Ito. So, pang grade 3 to 6 itong ganito, or grade 3 to 4 yung ganitong inside pages. And then, meron din tayo na inside pages na para naman sa mga kinder at grade 1. So, madaming pwedeng gawing mga notebooks, iba't ibang klaseng cover designs, pwede nating gawin ito. So, itong mga notebooks ay pwede mo din i-personalize para mas mataas din yung presyo na pwede mong ibigay. So, next ay yung mga tracing pads naman. So, perfect ito para sa mga homeschooling kids, preschoolers, at art students. So, ano ba yung mga materials na ginagamit natin para makapag-create tayo ng mga tracing pads? So, kailangan lang natin yung templates. Tapos, kailangan natin ng bond paper. So, mas maganda kung ang gagamitin natin ay 80 GSM or kaya naman ay 100 GSM since kinukulayan or sinusulatan ng mga bata yung mga tracing pads. And then, kailangan din natin ng padding glue para naman may bind natin yung ating mga tracing pads. So, kagaya lang din ito ng paggawa ng mga notepad. So, glue lang din ang katapat ng mga ganitong klaseng paper projects.
So ito ay mga sample ng mga tracing pads na ginawa natin dito sa Graceful Homeschooling. So ito ay yung playful writing. So ito ay para sa mga kindergarten to grade 3. Ito yung tinatawag ko na not the usual tracing pad or handwriting practice book kasi nga kakaiba yung nilagay ko dito. So like for example, ayan. So meron tayo dito the letter A and then yung kada letter ay meron itong character. So like for example, A is for ask, trusting God with your needs. Tapos meron lang tayo dito ang short story na pwedeng basahin ng mga parents or kaya naman ay ng mga teachers. And then meron ditong question na i-ask na lang para sasagutin ng mga bata. And then lesson, kung ano yung lesson na natutunan natin dun sa story nito. And then this one is the fun part kasi aside sa isusulat nila yung mga letters ay meron ako ditong nilagay na nursery rhyme or kaya naman ay tinatawag na poem, no? So like for example, basahin natin. So sa pagsusulat ng letter A, ang nakalagay dito is start at the top, make a slanty line, go back and up, it's looking fine. Across the middle, a bridge so neat, letter A is now complete. So pwedeng habang sinusulat ng mga bata yung letter A, ay sinasabi natin itong poem na to or yung rhyme na to. And then, ganun din with the small letter. So, kaya siya not the usual handwriting book para sa mga bata. And I also have this one. Ito naman ay Loving Jesus Everyday. So, yung Loving Jesus Everyday ay ito ay mga Bible verses din na isusulat din ng mga bata or ititrace ng mga bata. And then, sa next page ay meron ditong part wherein ito-drawing naman nila yung kanilang reflection with the Bible verse. And then, meron din ditong pray it. So, ipapray naman nila yung scripture. So, yan yung sample natin ng mga tracing pads. Napakadami nating pwedeng gawing mga tracing pads. So, pwede tayong gumawa ng mga letters, numbers, colors, mga days of the week, months of the year, at madami pang ibang mga subjects na pwede nating gawing tracing pads. So, dito pa lang, napakadami na nating pwedeng i-explore. So, ang mga parents at teachers, laging naghahanap yan ng educational na tracing pads. Kaya malakas ang demand talaga ng mga tracing pads. So, next naman ay mga flashcards. One of the best-selling educational materials din itong mga flashcards. So, ano ba yung kailangan nating mga materials? So, kailangan natin ng thick paper or pwede tayong gumamit ng 200 GSM to 250 GSM na photo paper para lang ma-print yung ating mga templates. And then, kailangan din natin ng laminating film. It's either hot laminating film ang gagamitin natin or kaya naman ay soft laminating film. So, ganito ang difference ng dalawang ito. Sa pag hot laminating film, ang ginamit mo ay ganito siya katigas. Pero kinakailangan mo na dito ng laminating machine para lang din talaga magdikit yung ating laminating film. Pero pagka dito sa ating soft laminating film ay ganito naman ang itsura niya. So madali lang siyang ma-fold, matupi, pero durable din naman ito. So ang gagamitin mo lang dito ay photo top naman. So yun yung ina-apply natin para sa soft lamination. So I'll show you examples ng mga flashcards na ginagawa natin dito sa Graceful Homeschooling. So I have here, magsimula na tayo dito. So, ito yung mga cards na pwedeng gamitin ng mga bata. So, yan, example natin dito. So, draw your own character of your story. So, ako ang suggestion ko, kapag gumamit kayo ng hot laminating film, ay ito yung mga dry erase. So, ibig sabihin, yung pwedeng sulatan ng mga bata, tapos mabubura din siya ng mabilis. So, yan, ito, pwede natin yung gawin. Tapos, bubutasan lang natin, lalagyan lang natin ng chain dito para hindi din mawawala yung mga flashcards natin. And then, this one is another example. Ito naman ay mga colors. So, yan, pag-aaralan nila. And sobrang fun ito sa mga bata. Kasi nga, feeling nila naglalaro lang sila, pero hindi nila alam na tututo din sila at the same time. So, ito yung example natin. And last one ay ito, God knows my feelings. Yan. So, pwedeng iba't ibang mga feelings na nararamdaman ng bata. Tapos, ano ba yung sinasabi ng Bible about it? And meron din silang affirmation na babanggitin dito sa card. Tapos, ang nilagay ko lang dito ay yung plastic ring para naman mas safe para sa mga bata. O lalo na dun sa mga maliliit na mga bata. So maraming parents ang naghahanap nito sa mga e-commerce platforms kaya sobrang patok talaga itong mga flashcards. So finally ay pag-usapan naman natin yung mga wall charts. Ito yung mga educational posters na perfect ito sa mga kids rooms, classrooms, at homeschool spaces. So ano ba yung mga materials na kailangan natin dito? Ang kailangan lang natin dito ay thick paper or kaya pwede tayong gumamit ng photo paper tapos cold laminating film or pwede din tayong gumamit ng hot laminating film. Kinakailangan lang natin ulit
ng laminating machine para doon sa mga hat lamination film. So, yan yung mga pwede natin gawin ng mga posters, pero ipapakita ko sa inyo yung sample na ginawa natin dito sa Graceful Homeschooling. So, I have here itong mga wall charts na to. Itong wall chart na to ay take what you need. So, meron dyan nakalagay na rest, love, joy. So, pwedeng idikit ng mga bata yung kanilang pangalan dito, no? Kung anong gusto nila. Love ba yon? Joy ba yon? And then, ito naman ay things to be grateful for. And meron din ako dito na what to do when I make mistakes. And also, itong mga note to self na to, so ito naman ay perfect ito sa mga upper elementary level or kaya ay mga high school or junior high school. And then, meron ako ditong ginawa, dalawa yan. So, the well done game. So, pwede itong i-personalize kung ang gusto ng mga buyers nyo ay personalized. So, meron dyang nakalagay na your name here. So, kung babae, itong gagamitin. Tapos, kung lalaki, ito naman ang gagamitin. So, yan yung mga wall charts na pwede nating i-explore. Ang dami natin pwede ding gawin ng mga wall charts like for example, alphabet, numbers, colors, at iba't iba pang klaseng mga wall charts. So maraming parents and teachers ang bumibili ng mga wall charts para sa learning spaces nila kaya sobrang laki din ng market nito. But now, ang question ay how to sell and price our paper products. So meron ako ipapakita sa inyo sa screen nyo ng sample pricing. So kung mga notepads ay pwede itong 60 to 100 pesos per piece depende sa laki nito at kung gaano kadami ang number of pages ng ating mga notepad. So, saan naman natin ito pwedeng ibenta? So, pwede natin ibenta ito sa ating Facebook at sa Marketplace, sa mga e-commerce platforms at sa mga mommy and teacher group. So, excited ka na ba magsimula ng sarili mong home-based printing business? Alam nyo ba na lahat ng natutunan ko mula sa printing techniques, binding techniques, pricing and selling strategies, lahat ng yan, nandyan yan sa Papers to Profits course. So, what you will learn inside Papers to Profits ay paano ka magsimula ng home-based printing business, ano ba yung mga essential tools at materials na dapat mo lang bilhin. Step-by-step tutorials para makagawa ka ng notepads, notebooks, flashcards, at iba pang mga paper products. At paano mag-market at magbenta ng paper products whether ito man ay online or hindi. So kung gusto mong matuto ng mas in-depth at magkaroon ng step-by-step guidance at makasama din sa isang growing community, mag-join ka na sa Papers to Profits. So ito yung 5 simple products na pwede nyo nang gawin kahit kayo ay merong simple tools at basic printer sa inyong mga bahay. Thank you so much for spending your time with me and I hope to see you again on my next one. God bless everyone and I will see you around. Bye!